Ngayong hapon nga pala mga master ay pinuntahan ko na naman yung abandonadong spot sa kabilang baryo. At hindi ko talaga inakala na ang tubig dito ay natabunan na pala ng mga damo. At mabuti na lang ay may nakitaan pa ako ditong limaw. Kaya hindi na ako nagpudagay-dugay, agad na ako nag-andam dito para titistingan ko kung may tilapia pa ba dyan na natira. Pero subukan ko muna itong natira kong pamain nung nakarang araw. Panos-panos na laban eh. Sabay-sabay nating tatanaway na titingnan kung tutuko pa ba kaya yung talapja nito. Napanis naman itong pamain ko kasi nung nakaraang araw pa to. Kaya hindi na ako nagpudagay-dugay dito. Agad ko nang hinulbot yung aking kawil at inandam ko na dito para magsugod na sa pamingwit. At ito palang daladala kong lata ay ang laman nito ay bulati nga wati pala. Kapag hindi gumana na yung panis natin na pamain ay ito yung ipapain ko mamaya. Pero testingan ko muna ito talaga. Ito yung munang uunahin ko kasi mahal ba yung kilo ng feeds na ito. At ito na ipapaon ko na, hindi ko na dugay-dugayin pa. Baka na may mga isda pa talaga dito na nanago lang sa mga suok-suok. Dito ba banda ay parang may lumihok-lihok na sa aking kawil at inarsa ko dito at pagarsa ko ay waman jamon sa katuwing tandog adto mura magnaa. At dito rin yung aksog dagan at pagarsa ko gahi kariyo pero wamang gihapon kayo murag panis yun yung pangusan iba way lami. Lain namang gudnoon pugbaho mura na dyan pugbahong utot. Kaya dyan ka na lang muna dong, hindi mo na kita gagamitin. Bulati na wati lang muna yung ipapain ko. Kaya sa mga puntong ito ay para makahuli na dun siguro ko kasi presko na yung aking pamain. Makahinumdum ako na may dala pala ako ditong magic bench kaya hindi ko na pinadugay-dugay. Nagkubuot na ako dito para isabog-sabog dito sa tubig. Kurok ko dito yung mga tilapia na parang nagkukurok ng mga manok. Sa puntong ito ay parang may kumagat na sa aking kawil at pag-arasa ko dito ay waman na da. Nga naman to, na naman tato. Pero aday, balik na to, kabisig na pa dito diha. Ito na naman, tumandog na naman. Excited ako sa pagbira ko dito at pagbira ko ay uman gihapon jamon sa kaning mga isdaan. Kalag naman siguro ni mga tilapia sa unang panahon. Pero hindi pa rin ako nawawala ng paglaom at pag-asa kaya binalik ko agad. Baka naman tinuod na talaga yung kakagat. Pagkabira ko dito ay tinuod na dyan talaga na tilapia. Totoong tilapia na talaga. Nalilipay yung aking dagway. Hindi na talaga ako na zero ngayon. Parang ang ngilad-ngilad ng mga itsura sa mga tilapia sa spot na ito kasi ang mga itim-itim nila. Pero okay lang yan kasi ang pakay ko dito ngayon ay makakasudan ako kasi wala akong sudan. Udi ara, gitukob na po. Duha na akong huli ngayon. Blackening pa rin na tilapia yung nahuli kong pangalawa. Hindi ko lang muna sila papasailuin ngayon kasi kailangan ko talaga sila. Lukso-lukso pa talaga silang dalawa dahil sa sobrang tuwa. Kaya agad-agad ko rin nilagyan ng tubig yung lagayan para hindi sila diyan uuawin sa kalukso-lukso. Paglingon ko dito ay nakita ko rin dito si Botsukoy na padulong po siya mga whale. Sobrang lipay din ng kanyang dagway, halatang halata. At sa mga puntong ito ako'y nalalaayan na kasi wala na talagang kumakagat. Kaya napag-isipan ko na lilipat na lang at bumalhin na lang ako na naman ng pwesto. Ito pala yung napili ko, parang nalingin ito kasi parang tinutunaan ito ng kalabaw. Pero okay lang yan, ito na, binutang na yung aking kawil. Agad dumahan-dahan bigla sa pagsalom at binira ko agad. Ito na, pagkabira ko, isa namang blackening na tilapia. Pasensya na talaga, hindi ko muna kayo papasailuin talaga ngayon. At sa mga puntong ito at ako'y nanghihipos na para makauwi na. Kasi wala palang tao sa bahay, baka binirahan na ni Rickmar yung mga manok ko doon.